is DWAM 1206 AM, the future of AM radio. Bringing you the latest hits, breaking news, and timeless classics from yesterday, today, and tomorrow. Where innovation meets tradition and the airwaves come alive. Broadcasting 24/7, redefining the AM radio experience. D1 1206 AM, your station, your future. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kalogan, kalogan, kalogan. Sumama sa kwentuhan na puno ng tawanan, kulitan at positive vibes lamang. Kasama ang pambansang pantanggal umay, Mark Logan. Ako lang to. Alright, ako lang nga to. Ako lang to talaga. Magandang umaga mga kalogan. At ngayon po ay araw ng Huwebes. Yay! August 29 na po. Allah, malapit na magtapos ang August 2024. Ako ang iyong pambansang pantagal umay, kaka Mark Logan. Sabi niya, hala, pero nakangiti lang ako. Hala! So, ganon. Parang dumaan lang kasi. Happy Thursday! Anyong kalogs from Rampahan to Bardagulan. Legit na wala tayong uurungan. Ako si Sujin Kim. Mabuhay, kalogs! Happy Thursday morning! Isang araw na lang, Friday na! Ayan. May Hindi excited si Sujin. Oo nga. Pero mula po sa balitaan, ay makakasama nyo rin po ako sa kulitan at pasikatan. Ako po, si Clay Pardilla. Good morning. Good morning din, makikulitan with pure aliw at halakakan dahil bungad pa lang mga kwentong may wenta ng ating hatid sa umagahan. Dito lamang po yan sa Kalogan. Bago tayo dumako sa ating guest ngayon at pag-uusapan, huwag kalimutang tumutok at mag-follow sa social media pages ng The One and Only Bagong Sandigan sa Balitaan, Talakayan at Musikahan, ang D1 1206 AM. Yes! Follow us on Facebook. That's D1 1206 AM. Sa YouTube naman at D1.1206 AM at sa TikTok at D1 1206 AM. At syempre may Instagram din at D1 1206 AM. Yun, huwag niyo pong kakalimutan na i-follow, i-love at i-share ang aming mga social media pages. At sa aming live po ha, i-mention nyo na rin po yung mga followers nyo para makita at mapanood din po nila ang Kalogan. Yun. Alright, so kakaiba at viral noypiece ang bungad natin tuwing umaga. Mga istoryang amazing na nakakahanga. Kaya't ito po ang viral noyping patok na patok. Dito lamang po yan sa Patok Kitok. Umalog at makikalog dahil puno ng saya, kwela at kaalaman ang hatid namin sa inyo. Mga kwentong viral, mga kwentong Pinoy, mga kwentong patok. Patok Kitok. Yes! Isang karangalan ang mabigyan ng parangal, lalo na't mabigyang pugay sa iyong profesional na pinakamamahal. Kaya para sa Patok na Noy pinabibida ngayong umaga, makakasama po natin ang Philippine Finest Business Awardee Top Notch Musician Awardee na si Jose Greg Zuniega at ang Pageant Photographer Awardee na si Jam Lim. Yung sa in spirit lang. Pero ang kasama natin talaga. Nandito siya sa puso natin. Yung isa wala eh. Ito muna tayo sa Pageant Photographer Awardee na si Jamin Lim. Ayan. And my friend! Yes! Magandang umaga! Alam niyo naman si Sujin, kalat yan. Oo nga eh, magugulat na lang ako. Ay, kilala ko siya. Saan ka ba punta? Nandun si Sujin. Actually, siya rin naman. Kahit saan ka pumunta, nandun din siya. So, kalat din siya. Bigyan mo nga kami ng background sa iyong ikaw ay napili at napisil na bigyan ng award ng Philippine Finest Business Awards. So, bilang isang, marami siya. Hindi lang pageant photographer siya. Event organizer commercial. siya. Ganun, no? At siya mismo yun, all in one. No? Yes. Si Jamin o Jam. Yes. Sige Jam, bigyan mo kami ng background na paano ka ba nagsimula? Okay, I'm Jamin Lim. You can call me Jam.
Bali, I'm a nurse by profession. Wow. Yan. Then, nag-part-time muna ako as photographer before. Then, kahiligan ko na mag-photography. Then, yun na, pinurso ko na yung dream ko na maging full-time photographer. Then, yun na po. Tuloy-tuloy na po yung blessing. Nagsunod-sunod na po yung mga events. Sunod-sunod talaga kasi parang bawat araw may 3 siyang event from morning Ganyan, to night. Tapos yung mga call time niya 4 a.m. So, hindi na to natutulog, Sujin. Oo, kasi di ba Si lalo Jam. na pag bridal, parang gusto nila yung photographer ata manggigising din sa bride. Para may parinig ka sa mga bride dyan. Pero, ang layo nun ka ha? From nurse to photographer. Ano yung sinasampulan mo muna, pinagpa-practicean mo yung mga pasyente mo nun? Hindi. Kasi yung before, naghanap ako ng sideline as kung after... Ano ba shoot. itong pagka-nurse? Registered nurse? Yes, I'm a registered Wow. nurse. Then I took up master's din po. Wow. Yun yung plan ko before. Pero yun. Dating kumukuha ng BP, ngayon litrato Litrato na. na. Yes. Pero ano, 'di ba, Jam? Parang o sige, bisyo mo talaga yung mag-photography Yes. nung bata ka pa. So yun ang pinurso mo o hindi? Hindi, Talagang hindi. bigla na lang. Gusto ko lang, ang purpose ko before, bumili ng camera para magkaroon ng magandang photographs yung family ko. Ah, sweet. Yun lang yung Ay, main pumiyok pa purpose ko. Then yun, nung nag-shoot na ako, mga events ng friends ko, halimbawa may binyag, sabihin ko, "Hoy, ako na lang photographer mo. Yun na yung gift ko sa inyo." Wow! Then yun, Bakit di ka nag-alok ng gift sa akin yung birthday ko? next birthday yan. Pag daw nagpabinyag ka na. Wow. Ayun, yun lang. Pag in-invite nila ako, sabi ko yun, para napapractice din ako. Then, as time passed by, medyo nag-improve na yung skills natin. Then, yun, nag-start na ako mag-singil sa clients. Parang late mo na na-realize, no, na gusto mong mag-photography talaga kung nag-masters ka pa ng nursing. Yes, I took up Masters of Nursing and Masters of Education din. Education din. Wow! Mga ilang taon ka na. Turo. Hindi, bata pa to eh. That was, how young are you, Jam? 37. 37. Diba? Pwede. Masters. 37 ako. 50,000 yung nasa bulsa ko. Ikaw ba? Ay, Wala yan na naman tayo sa mga ganyan. 37! Hindi sa'yo dito sa audience. Ikaw ba? Di ba sa Facebook yun, mababasa natin. O, 40 years old na ako. Meron akong 100,000 sa bulsa. Ikaw ba? Meron ako na mga ganun ball pen. challenge. Mga ganun challenge sa ating mga netizens. Anyway, sabi nga natin, di ba, bigla na lang dumating sa kanya. Correct. Kasi alam mo, ang dami mong pwedeng paglagyan sa kanya, no? Pwede ka mag-abroad, di ba? Yun na Tapos may nga. masteral ka pa. Yes po. Hindi ka ba na-temp? In demand sa abroad yun Yan. mga nurse. Yung iba nga, Jam, di ba? Doktor na nagne-nurse. Yes. Opo. Actually, wife ko rin is a nurse din. Yun. Siya ba nagtuloy? Si wife? Yes, po. Meron, nag-work po siya as a nurse po. Yun. Pero ako ngayon full-time photographer. Transferable daw yung masters. Binigay na lang niya sa asawa niya. Kung pwede lang no, natatransfer talaga. Pero parang ang saya-saya mo sa ginagawa mo. Hindi ka ba napapagod? Tatlong event? Napupuyat. Actually, kakagaling ko lang ngayon sa Subic. Kakauwi ko lang kanina. Safari. Olongga po, doon sa Mayat lang. Amoy kambing si Jam. Subic sa par. Hindi ako nagsabi nun Joke Ayun. lang. Tapos, diretso na ako Ano dito. daw, Subic in its entirety. Oo, hindi sa pare. Pero ano yun, parang scenery lang kinunan mo. Bali, pre-birthday shoot Oh. for a client. Ayan, kwentuhan mo kami dyan. Kasi nagkukwento siya kanina, yung na magbe-birthday, di ba? Nagrenta ng yacht, Yacht, tapos yes. may Mustang siya. May Pa-invite bujay. nga tayo May sa bujay. Kung ako, hindi na ako yung magiging photographer, magpapapicture na ako sa Mustang Di ba? Talagang kinuha yung team ni Jam dito nung magbe-birthday. Wala bang nagpapa-prenup na na patay na siya? Walang ganun. Hindi ko pa na-experience. Ayaw na niya ma-experience ko naman. Nakakaiyak naman Anong yun. favorite mong i-shoot? Ayun. Yan. Mostly events, birthdays. ganyan. Birthday talaga. Hindi pageant. Okay din yung pageant. Yung mga sumasabog na pan-gender reveal. Yeah, mayroon din Di po. ba? sumasabog. Yun ang mga uso ngayon. Boom! Blue! Pink. Boom! Pink! Oh, di ba? Masaya kasi kids party, lalo na pag may mga magic show, bubble show. Tsaka mabilis lang yung event na. Ayun. 2 to 3 hours lang. Yun yung gusto niya talaga. Yung time aspect. Correct. Kasi Tuwa rin nakaraket pa ako afterwards. Ano yung nakakayamot?
O may mga ganyan daw, 'di ba? Medyo mahaba kasi pag hindi naman nakakayamot. Siguro nahahabaan ako yung wedding kasi from maagang call time tapos late na kami nakaka-uwi. So katumbas yun 3 or 4 na events from us. Pero yun, syempre dedicated kami for that event. Mas gusto mo yung Wedding ko ping-pong? mga hapon pa siya, pero ang call time ng mga ganyan is 4 or 5. Isa pa tong si Kaka eh. Alam ni Kaka 3 beses siya nagpakasal di ba? Sa isang babae. Sa isang babae. Kaya alam niya yan. Anyway, sige. Yung mga ganong meron pa akong isang point na gustong tanungin kay Jam. Binubura mo ba mga kuha pag hindi ka napakain? Ganyan ha. Pero kasi dapat naman talaga magpakain. Kasama, oo. Di ba parang hindi naman yata nakaka-off May mga naman ganong yung issue. nag-invite ka ng team tapos di mo man lang kahit na nakapack lunch man lang, di ba? Hindi mo sila ma-provide. Nakakatuwa kasi most of my clients talaga kasama kami kahit sa table Oh, dapat same treatment. Ganon. Oo. Tapos minsan yun, kung pack lunch mga ganon. Pinapainom Naka-separate din sila yun minsan. Naka-separate na table yun Oo. Dapat ganon, Kaka. Kasi ibang mga nagre-reklamo kasi nagugutom. At table yun hindi yun yung iba kasi madalian, yung iba naka-pack na sila. Pero yun sa morning, kunyari morning, Yes, ganon. tapos pero yung actual na wedding na naka-separate yung sa kanya. If they have the free time, nagsasalit-salit lechon sila din. Opo. Nagsasalit-salit sila pag kukuha yung isa, 'di ba? Kukuha ng lechon. Kaya pala lumulusog ka na. Dati hindi ganyan Mataas na rin yung cholesterol. Usually. Oo nga. Jam, no? Sa dami ng Paano ka event, makakaiwas sa ganun nila? Halos lahat may palitsyon. Yung may mga assistant ako, nag-start payat pa. Tapos ngayon, nag-upgrade na sila. Hindi na makahabol sa bride, Premium na, premium. Bigyan mo kami ng mga idea, anong mga cameras ba ang ginagamit? Sa team namin, iba-ibang klaseng camera, pero mostly mga brand Sony, Nikon, ganyan. Ayan. May mga favorite? Yes, ngayon kasi may mga requirement din yung mga clients kung anong gusto nilang camera ang gagamitin. Favorite na model? Yun, syempre ikaw. Yan dahil dyan, hanggang mamaya tayo mag-uusap. Talagang siya pa nagsabi. Of course! Ito talaga ma-segue din. Sujin na shoot ko before sa parang bridal team. Ilang Pero hindi beses siya na akong kinasal. Mga 4 na beses na akong kinasal. Oo, bridal. So, ilang beses ka na nahiwalayan? Yung pinopost pagka merong padating na bridal, Yeah, bridal nasa fair, mga pictures, ganun. bridal. Pang marketing. Yung pag nagbebenta sila ng gown, Yes, ng mga yes. wedding gown. Kaya All in yun. Pagka nagpunta ka dun sa bridal fair, pati yung mga food, mga ganyan. Kasama may na. taste. Food Food taste. Taste. Yes. Sarap naman nun. Meron daw kinaiinisan yung Kaya mga kahit hindi ka ikakasal, pupunta ka doon may food taste. Ay, parang, kailan Oo. yan? Kailan? Bibili ka lang ng singseng, lalagay mo lang dito, tapos pasok ka na. lang pala, no? Yun ang mga bagong racket. Makikikain ka nun pala. Pwede yan, Tapos sasabihin nung yung may pa-fair, sasabihin, parang nakita ko na ito. Ilang beses nang Balik-balik. kinasal. So, dapat isang beses lang sa isang taon. Oo. Ayan. Mukhang Kaka, may isa pa tayong guest. Ha? Nandiyan na raw. Okay. Sige. Diyan ka muna, magkape ka muna. Magpo-pause muna tayo for konting paalala and then we'll be Yes. back with our second guest na awardee din po sa Philippine Philippine Finest Finest Business Awards. Okay, hang on. Tayo po nagbabalik dito pa rin po sa Calogan. Ngayon po isasamahan tayo ng isa pa nating guest at awardee. Ang ito sa haba ng naging mga background ni Sir Greg ay yung pagiging top-notch musician. Correct. Ang pinili ko bilang isang dun sa para i-describe si Joshua Greg Zuniga. Yes. Josue, Kaka. Josue. At naparangalan nga po, Teacher Sujin Kim ng prestigious Tagore Gold Medal for Excellence by Queen Elizabeth. Ang bongga-bongga. Kwentahan niyo po Galing kami naman. niyan, Wow. sir.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na galing Okay po lang. ng Los Baños, Laguna. Okay lang po. Anyway, ito po yung nung panahon na ako ay estudyante sa Royal College of London. At si Queen Elizabeth po ang aming patroness ng aking eskwelahan. Kasi ito po ang isa sa top na music conservatory sa England. At nung ako po ay nag-graduate, ay nandun po siya at si Prince Charles. Wow! Sobra. Ang It was an galing. experience, di ba? Correct. So, gaano kayo katagal doon? Ako po ay nakatira sa London ng 10 taon. Pinalaran po na mabigyan ng scholarship. At pagkatapos nun ay bumalik naman sa Pilipinas para magsilbi dito. Nakakuha kayo ng accent. May konti. Aba! Pasample naman dyan, sir. Isang sentence lang, makarinig man lang ng taga-London, no? Conscious ako na ko. Huwag na lang. Kasi kung minsan hindi nagkakaintindihan, kaya dapat kung saan ka, syempre, makikibagay ka. Yun. Ganyan Correct, ang, correct. mangyari Sapol nga sa'yo. ng Filipino accent, Le. Philippines. Kaya pagbalik ko sa Pilipinas, binabalik ko yung aking floor. Pilipinas. Second floor. Second floor. Jabaris. Lao naman. Oh, Kayo doon na po tayo. yung inspirasyon nga sa masasabi niyong gano'n na nga yun kasi napakataas ng inyong naging achievement, Sir Greg, sa music industry. Kumbaga kayo po ay isang lodi pagdating doon. So, nung nandun kayo ng 10 taon, ano po yung naging profession niyo doon? Well, actually, nag-aral din ako ng economics sa London School of Economics. Tapos, naging freelance artist ako. So, kung halimbawa yung mga concerts o kaya, yun, pinagdaanan ko rin yun, mga tumugtog sa mga kasal, binyag, libing. Wow! Hindi man libing. Pero sa mga events, gano'n, at saka sa mga formal na classical concerts din po. Ang bongga-bongga ni sir. Scholarship din yung School of Economics. Actually, yes. Galing. So, How to kasi be you? Akala ko kasi noon na mahirap ang karera sa art, sa music. So, ano kaya may fallback ako kung sakaling hindi pala rin. Pero ito, nandito na Wow. tayo po. Sir, what is the secret? Parang yung iba kasi nahihirapan sila sa music industry. Pero kayo, was it easy or Conservatory siya, di ba? may hamon din? Sa mga panahon ngayon, kailangan maging number 1 creative ka at saka magpursige. Kailangan alamin mo kung saan ka magaling. Kasi kung halimbawa short term ang iyong pananaw sa mundo, hanggang dun ka lang, maghinap ka na ng ibang profesyon. Tama po yan, Father. At saka siguro para sa tulad ko, may importante yung nagtuturo ka rin, yung teaching profession kasabay. So, naipapasa mo sa younger generation. Kung ano. Mga apprentice Kumbaga, siya. nandyan lang yung nalalaman mo. So, continuous na ikaw mismo sa sarili, continuous learning, di ba? Correct. Correct. So, Oo, parang nakastock lang siya dyan. Hindi yung patatagalin mo kasi baka mamaya malimutan mo yung... Oo. At saka yung naipapasa mo talaga sa iba. Wow. So, Parang- dito sa Pilipinas, Go dito sa ahead. Pilipinas, Sir Greg, anong naging activity mo? Kailan ka ba bumalik from London? And why? Well, actually, tumira ako din sa US sandali ng mga 2 taon. Tapos, bumalik ako sa Pilipinas at nung pagdating ko naman, inimbita ako ng St. Scholastica's College na magturo doon. At 25 years na ako nagtuturo doon. Tapos medyo umiba yung direksyon ng aking karera noong nagbukas ang Philippine Highs for the Arts na posisyon na director. Wow. Kasi doon naman ako nag-high school. So, kumbaga, bumalik naman ako sa aking pinanggalingan. Pinanggalingan. Opo. Galing. Pero mostly parang sa academe si sir, no? Oo, yun eh. Yes. Pero yun nga napili ko isang great musician, no? Correct. So, ano yung mga tugtugin na ginagawa mo? Ano bang Well, ang pinag-aralan ko talaga ay classical. Pero nung medyo tumanda na ako, gumagawa... K-pop na po. K-pop na! Nagko-compose din ako. Meron akong instrumental o kaya mga vocal na music na ginawa. Hindi ko alam kung pinadala yung isang sample ng performance ko. Ganon. At ako naman kasi ay may pagka-versatile. So, pwede rin ako sa medyo popular music, ganyan, pero hindi naman sa K-pop. Tsaka pang-bagets na yun, yung generasyon na yun. Oh, P-pop. Oy, pinsan ni Jamsi, Bini, di ba? Mika Lee. Ay, di ba? Okay, Alam mo okay. yun,
Yes, Sir Greg, yung ano parang rumarayan kay Abyab, parang gano'n. Oo. Pwede. Oo. Actually, teacher ko si Ryan Cayabyab nung ako yung nag-aral sa UP College of Music no isang taon. So, lodi ko rin si Sir Ryan. Oo. At si Kakapo ay kumakanta rin. Pwede hindi magduet na. mamaya. Sayang kung may piano pala sana. Talaga. Inibenta mo ako na. Oo, classical din yung bet ni Kaka eh. Ayan na. Paraan na yun. So, ibalik natin konti kay Jamin. Oo, so, meron ba kayong question for Sir? Baka kumakanta ka din. Oo nga, yung tanong namin. Tama-tama, magkatabi na kayo. Tatanong ako kanina na conscious siya. Kasi di ba may camera dito, tapos sinasabi nito, nakakataba daw yung mga events. Sabi ni Jamin kanina, gumagano'n na siya. Oo. Wala, pero kahit anong zipper, bumukas pa rin eh. Hindi naman. Oo. Ayos eh. So, yun nga, ipagpatuloy natin yun. At ikaw ay parang nagka-create ng team, no? Yes. So, you're encouraging people na, ano ba to? Kailangan ba may konting background ka o Sa marketing? bago ka i-train ng isang Jamin? Kahit wala po. Oo. Most of my team galing sa scratch. Talagang walang zero knowledge sa photography. Wow. Then yan, adapt namin as assistant muna. Then pag nahiligan nila, pahiramin muna namin sila ng camera. Then yan, practice muna sila sa mga mga kung saan man. Then after nun, kung gusto nila, they decided to go full time, doon na namin sila talagang tulungan na makakuha ng sariling camera nila. So Paano- ngayon, ay, sorry. on hand, nakaupo ka doon bilang isang organizer nila. So nakakailang team ka na ba para dito sa mga events na ipapakalat? Sa group po namin, we have 90 members. Ganun. Wow. And depende po yan. Pag kailangan ng event for this day, nag-a-assign po ako, nagde-delegate ako ng task for them. Grabe, Kasi yamanin po to. yung- Lahat ba yung pinautang mo ng camera? Tsaka paano mo hinahandle? Kasi di ba usually may mga events na naglo-lowball talaga ng photographer na parang Yes, magsasabi sila ng gantong amount. Kunyari 2.5 lang, pero alam mo naman na dapat nasa Nako, 10K, nasa yung 20K. nambabarat Paano mo na- minsan Oo, sa short ating eh. mga Minsan kasi medyo creative artists. masakit din sa ulo pag medyo lowball tapos medyo mareklamo pa yung mga client. Kaya sometimes nagpapass talaga. Kalahati pag ba mga sa ganun. kuha nyo? Binubura nyo? Pagka... Kinokonsensya mo ba sila? O kaya nilalakihan yung butas ng ilong. Ganon, ha? Diba? Pinapaitim. Ayun. Wag naman. So, yun, Professional naman si Jam. Tsaka iba-iba rin yung level ng skills ng photographers namin. Yung sa tingin namin na medyo mahirap yung event, yung mga senior photographers na. May mga ganun kami. Senior, then associate photographers or videographers. Ganun po. Yung mga senior niya, ito yung mga naka-wheelchair. Ay, hindi na. Paano yun magpo-photography? Si Sir, kaya, na-experience nyo ba, Sir, yung low ball na sinasabi ni Yan, Jam? si Sir. And how are Sir you Greg, dealing with it? Yung sa ano ko naman sa experience ko, hindi naman lowball pero actually charity pa nga. Charity. Kasi madaming charitable events, sasabihin nila ito lang talaga yung yung may bibigay namin. So kung meron ng may cause or may advocacy, ay madali naman pag-usapan yan. Tapos ibang paraan naman makakabawi. Kasi for example, may sponsor naman na papasok, may sponsorship na papasok, yung ganoon. Parang ang bait talaga ni Sir Greg. Paano kung alam mong afford naman nila? Parang parang alam mo sila, when it comes to arts kasi daw, sabi nila, yung mga nakikilala ko dati, more on passion lang talaga. Minsan talaga hindi naiintindi yung bayad no? Ganyan si Jam, ganyan din si Sir Greg. So doon ko nakikita because I have mga parang composers before na talagang gusto lang nila mag-compose, gusto nila so ibibigay sa mga artist yung mga kanta nila, gano'n. Pero hindi sila gaantay ng ng bayad. Pero nagiging Pero problema dapat kawawa rin naman, di ba? You have to pay them yung due them, di ba? Oo. Kasi parang more than passion, for others kasi kailangan i-professionalize din talaga yung Correct. creative industry. Tsaka iba Kaya hindi iba yung exposure lang, Of ganun. course, hindi iba yung skill nila di ba? Oo. At saka may Compared mga to pamilya ordinary rin people. yan. Yung Ayun. sa kaso ko kasi, kung meron ka ng stable na trabaho, so parang hindi yung ganong
aasa ka dun sa mga racket. Ayun ang ayan ang tip ko dun sa iba. Ayun, kung talagang ganon, kailangan may agent na mag-handle o kaya ibang kakausap. Yung ganon ba? Para hindi ka maabuso naman. Correct. Tama. Yung naabuso, ang dami ko nakikitang gano'n, nagpo-post. Nagpo-post. Totoo ngayon. Pinaposta nila ngayon. Dapat ganon. Kasi kung uuwi ka sa bahay, tapos makikita mo yung wife mo, si Jam, yung asawa niya may hawak na scalpel. Delikado yun. Nurse pa naman. Patay tayo. Kanina sabi ni Sir Jam, ang pinakaayaw niya raw na event, di naman ayaw, pero yung medyo challenging kasi mahaba, kasalan. Ikaw, Sir Greg. Nako, hindi kasi matagal na ako hindi nag-events So ngayon ang hinahandle ko naman ay mga estudyante, ako ay administrator. Yung pinakaayaw niya estudyante. Ang pinakaayaw ko yung First mga maligalig ayun. Hala, alis lang po ako, wait lang. Sir Greg, di ba, you have to stand by them. Kumbaga, ang rehearsals nyo napakarami, di ba? If you're preparing for something, na event or concert, kaya, so doon ba naiinip ka rin? Dapat sa isa pa lang ay pakita mo sa kanila ito yung expectations natin, ito yung timeline natin. Hindi pwedeng forever tayong di ba, mag-iensayo kasi syempre ang panahon din ang kalaban natin. So mga ganyan, ilalatag mo talaga. Sige. Si Sir Greg muna, invite natin kung meron silang pwedeng sundan sa inyo. Meron po ba kayong mga social media accounts? Well, sa ngayon kasi, actually next week ay dun sa ating Philippine House for the Arts ay magre-recruit na tayo ng scholars natin. Wow. Mga scholar ng bayan kasi ang aking hinahandle ngayon sa Mount Makiling ito. Uy, follow nyo si matututo kayo dito. Yes. So, pinipili namin sa buong Pilipinas yan mga 50 to 60 lang isang taon. Wow. So, meron ng sa fields of ballet, creative writing, folk dance, music, theater, visual arts. How do you call your group? Philippine High School for the Arts po. Okay. So yung Facebook nito makikita nyo po doon at makita nyo po na ang aming mga graduates na ngayon ay mga namamayagpag sa industriya ng sining at kultura. Wow. Ako po ang unang direktor na nanggaling po sa hanay ng alumni na nag-aral po doon. Mabuhay ka, Sir Greg! Itong Philippine Finest naman, would you like to invite them? Kasi kayo po isa sa mga awardees. Yes, actually, isa pong malaking sorpresa to na ako po ino-nominate. Actually, nung Mayo ay dun po ako sa Nation Builders and Mostive Awards. Tapos ito naman yung sunod, yung Philippine Finest. So, dalawa sa isang taon, pinalad po tayo. At ang awarding po ay sa September 7 sa Hexagon. Ayun, Events Place. Hindi pa ako nakarating doon. So lahat po ito ay bago sa akin. Yun. Congratulations, sir. Salamat at si po. Sir Jam. Si Sir Jam, invite them sa mga accounts mo po, social media. Yes, you can follow me sa account ko, Jamin Lim. You can type Jamin Lim. Doon po yung accounts ko. We are offering photo, video, photo booth, photoman, glam booth, mirror booth. Kung ano man maisip niyo po, meron kami. We got it all for you. Wow! Then, in-invite rin po namin kayo sa Philippines Finest. Thank you po. Maraming salamat. Yun. Thank you so much and good luck sa inyo pong dalawa. God bless you po. At susunod sa ating programa ay ang Sujin, stop, itaas ang kamay at huwag magpahuli. Dahil pasikatan na ng mga nagbibidahang Noipi, kaya tutok na dahil Kalogs Holdapan na to. Magbabalik po ang The One and Only sandigan sa balitaan, talakayan at musikahan, ang The One Radio. At nagbabalik po ang